Hello. Ayan. So magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin yung mga katabi natin. Kung wala kayong katabi, pag-pray nyo yung upuan. Na magkaroon na po kayo ng katabi. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang panibagong linggo na naman ang makapagsamba po tayo sa Diyos. Taste lang po tayo ng konti. Konting panahon na lang, ulan naman. Kaya konting tiis na lang po sa init at darating din yung panahon na basa naman tayo. Amen. So sa umaga po na to, bago tayo magsimula, nais po namin itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pasasalamat kung saan po natapos po yung ating camp na matagumpay doon sa Dos Marinas. Amen. Noong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, napaka-energetic po ng palakpak ninyo. Amen! Hallelujah! Amen! Alam niyo po, napakaganda po ng camp na iyon. Sabi ko nga, sana nandito rin yung iba. Kasi yung mga lahat po ng teachings and preachings po na tinuro nila doon, ang nakita ko doon, hindi lang siya pang kabataan. Pwede rin po siya sa bawat isa sa atin. Kaya ini-encourage ko po kayo sa All Generation Camp sa December. So yung po, halo-halong edad po ito. Sa December po, para maranasan nyo naman yung mga kinukwento namin dito, nawa po ipag-pray ninyo na kayo po ay makasama, makadalo, makapunta, maka-attend, makapag-participate po doon po sa ating All Generation Camp. Amen. So bago po tayo magsimula uli, sasamantalahin na po natin ang pagkakataon na sabi ko nga, tayo po ay magpapasalamat. Tataas natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Hindi natin pinalalagpas. Tama po ba? Every year, yung ating mga campers, hindi natin talaga yung pinalalampas. Nang hindi po sila nakapagbabahagi kahit konti lang. Anyway, they have their guide questions. No? Doon lang sila mag-focus doon sa guide questions nila. Dalawa lang naman yon. Ano yung pinaka natutuhan nila doon sa camp? At ano yung pinaka magandang naranasan nila doon sa camp? Ayan, dalawa lang ha. Okay po, so all campers, be ready. So siguro magsimula na tayo sa pangalawang beses niya na naka-attend ng camp. First time niya pong umattend last December, and then second time niya ngayon, ayan, napakaganda, may background tayo. Second time niya ngayon, May, pangalawang beses niya na pong naka-attend ng camp. At alam niyo ba, hindi lang kami yung natutuwa kasi kahit yung mga taga-ants, napansin po siya na nung unang attend niya, tatahi-tahimik lang. Kaya nung meeting namin nung Thursday, binanggit po nila sa akin, Pastor, nakakatawa po siya kasi nakikita nila gumagalaw na. Kasi nung nakaraan, halos hindi siya Siyempre mahiyain, di po ba? So tawagin ko muna si Aliyah. And then sunod-sunod na po tayo, campers. Sige, halika ate Aliyah. Ayan, ready na? Ayun, yung natutunan ko po dun sa camp. Una-una po, masaya po syempre kasi nakapunta po ulit ako ng camp ng second time. Natutunan ko po dun na sigat po yung ilaw po natin. Kahit po na may mga problema po tayo na parang hindi po natin kaya. Katulad din po na nangyari po sa ating bansa, no? Madami pong mga gulo. Pero nandiyan po si God, nagsisilbi po siya ang ilaw po sa atin, no? Hindi niya po tayo papabayaan o niiiwan man po. Tsaka po, ang naranasan ko po doon ay ang presensya po ng Panginoon. At ayun po, masaya po talagang umattend ng camp. Kasi po, doon po natin makikilala si God ng lubusan po. Ayun lamang po. Sige, sunod-sunod na tayo, Ate Nicole. Pagpahingin natin ng konti si Jim. Hindi ka natin.
Maria po, kahit anong problema po. Balik lang po tayo kay God, manalangin lang po lagi at huwag po mawalan ng pag-asa po. At ito yung ilaw na gumagabay lagi sa atin at huwag po tayo magpakaano po, yung parang magpakataon at saka parang makalimutan natin si God din po. At isa-isip natin po lagi na dyan lang po siya lagi para sa atin. Naranasan po yun. Yung sa kampo, yung kumanta kami paggabi po, ang sarap po sa feeling kasi dun po nakikita ko po, yung kahit ano po, yung mga bata po, naiyak po talaga kay God po sa pag-prayer and worship po. At nakita ko dun, sabi ko, ay marami pa palang kabataan ngayon na naniwala. Kasi halos lahat po wala, puro soccer po. Kaya dun po, parang ano talaga po, anak. Thank you. Ayun. Si Pastor Diego. Hello po, hello po. Sorry na late po kasi ang daming problema kanina. Bago po ako makapunta dito, na-traffic po kami dun sa Malabon po, kung alam niyo po yun dun sa Malabon. Na-traffic po ako dun, tapos yung ano po, naglalakad na po ako, pagbaba ko ng Tehero, naglalakad na po ako doon na, gusto ko lang po ito i-share bago po ako masalita about doon sa camp. Habang naglalakad po ako doon, papunta po dito, may humarang po sa aking babae, nangingi po ng tulong. Sabi niya sa akin, Kuya, kung meron kang 10 pesos, pwede daw magpadagdag. Hindi ko na po tinanong agad kasi kung para saan po yun, binigyan ko na po agad kasi nagmamadali na rin ako dito. Binigyan mo. Nagmamadali na rin ako dito and po, gusto ko lang po i-share sa inyo na habang pwede po tayong tumulong po tayo kasi andyan lang naman po yan pera lang din po yan. Hanggang pwede pa po tumulong na po tayo ng tumulong. And ayun lang po, kasama po natin doon sa Then po kasi ng camp na yun is You're the Light. And yun po, napagtanto po doon, kung wala po yung light natin is ang dilim po natin sa totoo lang po. Ito po, kung wala pong ilaw dito, kung wala po yung sun, as in, wala rin po yung moon, ang dilim po, di ba po ba? Ang dilim po noon, kailangan po natin yung nag-iisang ilaw sa buhay natin. Ayun po yung mismong magtutulak sa atin, ayun po yung mismong mag-guide sa atin kung saan po ba yung pinakatamang daan. And natutunan ko lang din po doon na wag lang din po mag-church po ng every Sunday. Wag lang din po magbasa ng Bible araw-araw, kundi sa buhay po talaga 'yon. Po yung mismong kailangan natin, sa buhay po 'yun. Kailangan po natin yung presensya ni God. Kailangan po natin 'yan in everyday. Wag po natin hindi porket yung nagbabasa po tayo araw-araw ng Bible, nag-church po tayo every Sunday. Di ba po sapat 'yon? Kailangan po natin isuko, kailangan po natin surrender lahat kung ano po yung mga kailangan ni God. Ano po ba yung mga kailangan ni God? Kasi lahat po ng kayamanan din sa mundo, sabi po dun sa camp sa amin, lahat po ng nandito sa lupa, hindi po natin madadala papunta sa langit. Kaya po, kung maaari po, tumulong po tayo, isurrender po natin lahat kay God, kahit po yung yaman po natin, sa totoo lang po, yung yaman po natin galing naman din po kay God yan. Kaya kailangan po natin isurrender yan pagdating po ng panahon. Ayun lang po yung natutunan ko doon. Amen. Thank you po. Thank you sa mga kabataan natin. Na-delete na ba yung mga ML nyo? Yeah. Opo, pinapadelete po sa kanila. But hindi lang ML, kung ano man po yung games na nagiging sa kanila, yung nahuhook po sila. Sabi nga, madaling i-delete, madaling i-install. Pero sabi ni Pastor Joe, kung yan ay dinilit mo, tapos i-install mo uli, ikaw ay isang taong hangal. Dahil ang Diyos hindi po natin maloloko. Tama po ba? Kaya ang best camper, maganda yung sinabi nila doon May nanalo, may napiling best camper, pero ang totoong best camper, yung paglabas ng camp, sinasabuhay yung kanilang mga natutunan. Amen? Kaya dalangin natin sa ating mga kabataan ay magpatuloy sila sa Panginoon.
Amen. So tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hindi natin alam ano po yung mga magiging nitong mga kabataan na to. Pero ang sigurado, kung sila po'y magpapatuloy, makakatuwang po natin sila. At meron pong misyon na ipagagawa ang Panginoon sa bawat isa. Amen. So bukas po ay may magse-celebrate ng kanyang birthday. Si Nanay Dorothy. Ha? Ano po? Opo. Bukas po ang birthday ni Nanay Dorothy. Pag-pray po natin si Nanay. No, wala na po ba? Wala na nga habol ng may birthday? May pa naman. Sa linggo, may pa din. Yan. So kung wala na, tayo po, inanyahan ko po na tayo po ay manalangin na. Amen. Tayo po ay tumungo para wala kayo nakikita. Tumungo po tayo dahil ang kausap po natin ay Panginoon. Hallelujah. Minsan ba nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos? Napakabuti mo sa napakaraming bagay na pinaparanas mo sa amin araw-araw. God, salamat po sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa natapos na gawain na camp. Thank you, God. Tunay nga, Panginoon, ikaw yung liwanag naming lahat. For without you, talagang madilim kami, Panginoon. At dyan sa kadiliman na yan, maraming pwedeng mangyari sa amin. At ang sigurado doon, mapapahamak po kami. Pero dahil binigyan mo kami ng liwanag, salamat po, O Diyos. At nais mo na kami din ay maging liwanag at asin ng sanlibutan na to. Kaya naman, Panginoon, nawa, God, mapangyari ang lahat ng ito hanggang sa huli. Kung kailan man yung huling panahon na yan, up to the end, Lord God, makapanatili po kami na nandoon sa kaliwanagan mo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin ngayon. At ang dalangin namin, Panginoon, manguna ka, mangusap ka, banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw ang magpahayag sa amin. Buksan mo ang mga isip at puso ng lahat ng mga nakakapakinig ng iyong salita. Maging yung mga nasa paligid po namin ay tinataas po namin sa iyo, Panginoong Yesus. Dalangin din namin si Nanay Dorothy na mag-celebrate ng kanyang birthday bukas. Thank you, God, sa panibagong taon na idadagdag mo sa kanya. Ang dalangin namin, Panginoon, mabuting kalusugan, mahabang buhay. Higit sa lahat, Lord, lagi niyang gustuhin na kilalanin ka pa niya at patuloy na paglingkuran ka rin po niya sa panahon na siya po ay magkukusa na, Panginoon. Ibibigay niya na ang kanyang buhay sa iyo. At sa bawat isa sa amin, nakikita mong laman ng puso at isip namin, Panginoon. Wala kaming may tatago sa iyo. Ang lahat ay hayag sa iyong banal na harapan. Kaya naman, Lord, sinusuko namin sa iyo anumang mga kabigatan, anumang mga kahadlangan, anumang sitwasyon meron kami, Panginoon. Sa iyo po namin ito ibinibigay. Dahil sabi mo nga sa iyong salita, magaan lang yung pamatok na ipinapapasan mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, be with us, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain na to, na ikaw po ang naluluwalhati at nalulugod namin. In Jesus' name, Amen. 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 So, recap lang po tayo. Itong simula ng Mayo. Unang Sunday po, ano po yung ating pinag-aralan? Yung title lang. Ano po yung unang-una? Makinig ka. Yan. Tapos, pagkatapos nating makinig, ano po yung susunod? Sumunod ka. Ayan. Pagkatapos ng sumunod ka, ay ano po? Pagpapalain ka. Nakita niyo po yung pattern? Tama po? Hindi po siya basta title lang. Gusto kong makita ninyo yung pattern ng pinag-aaralan po natin. Makinig ka, sumunod ka, pagpapalain ka, at ito po yung susunod. No? Doon sa pinag-aaralan po natin, meron po kayong idea ano kaya yung susunod na pag-aaralan natin na pagtas ng pagpalain ng Diyos. Ano po ang gagawin natin? Pagpala ka, magbigay ka. Ayan po yung pag-aaralan natin ngayon, magbigay ka. 2 Corinthians 9, verses 6 to 15 po ang ating pag-aaralan sa araw na to. Ikalawang Korinto,
Ikalawang Korinto po, Kabanata 9, talata 6 hanggang 15. Yan, nandyan na po kayo. Basahin po natin, sumabay po kayong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sige po, 2 Corinthians 9, verses 16 to 15. Sabi po rito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Last verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, mangusap sa amin. Wala pong maging matigas na puso, matigas na ulo, o magre-resist o mag-o-object sa iyong salita. Bagkus tanggapin po namin ito at naisin namin na maisapamuhay po namin ang lahat ng iyong salita bawat araw. In Jesus' name, Amen. Ayan, usapang pagbibigay po tayo. Iisipin ng iba, anong ibibigay ko? Ako nga, wala. Amen? Madalas po dito po nagkakaroon ng problema sa usapang pong pagbibigay pagdating po sa mga Kristiyano. Itong verse po na to na binasa po natin ay ginagamit po talaga yan, exhortation sa tithes and offering. But not this time, meron tayong pag-uusapan patungkol doon, pero mas gusto nating bigyan ng pagpapahalaga na hindi lang naman pera yung pwede nating ibigay. Tama po ba? Amen? Kasi nga, pagdating sa pagbibigay, dito na tayo nagkakaproblema. Pagka sinabing, oh, magbigay ka. Diba, marami ka naman. Oh, magbigay ka, nakatanggap ka eh. Oh, magbigay ka, meron ka na eh. Ano yung meron ka? Ano yung natanggap mo? Yan, pag-usapan po natin ngayon, ano yung mga kailangan po nating ibigay. Unang-una na gusto ng Diyos na ibigay po natin sa Kanya, ibibigay po natin sa Panginoon ay ang ating pong mga buhay. Give your life to God. Surrender your life to God. Romans 12:1. Sabi po rito, Roma 12:1. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang ano daw? Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So makita po natin dito, ang pwede nating ibigay sa Panginoon, sa ating Diyos, ay ang ating pong buhay. Una sa lahat, ang buhay po natin. Bakit? Hindi natin masusunod yung greatest commandment ng Panginoon
to love God kung hindi po natin kayang ibigay ang ating buhay sa Diyos? Naunawaan po ninyo? Napakalabo na sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo binibigay ang sarili mo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang pagsamba na gusto ng Panginoon. Yun ang nilalaya ng Panginoon. Ano daw? Ialay mo ang iyong sarili na buhay. Kasi pagpatay na, wala naman na yun. Wala na rin magagawa yun. Wala nang alam ang patay. Kahit anong gawin mo sa patay, wala na. Kaya, napansin nyo ba? Pati sa Biblia, napakagaling talaga ng Diyos. Pati sa pagkakasabi niya, pag mag-aalay ka ng sarili mo, hindi yung patay ka na. Habang buhay ka, ialay mo na yung buhay mo sa Diyos. Naialay mo na ba talaga ng buong-buo sa Diyos ang buhay mo? As in, buo. Amen? Kasi madalas tayo, pag nagbibigay tayo sa Panginoon ganito, partial. Lord, kamay ko lang. Isang kamay lang. Pero ito, hindi na pwede. Sumusobra ka na, Lord. Madami ka nang hinihingi. Lord, isang paa lang. Itong isang paa ko, hindi na pwede. Ano nyo po ba? May mga limitasyon po tayo sa ating mga sarili kung ano lang yung ibibigay po natin sa Diyos. Kung hindi po natin kayang ibigay ang ating sarili sa Panginoon, hindi po tayo lubusang nakapag-aalay ng pagsamba sa Diyos. Kasi sinabi rito sa Romans chapter 12 verse 1, ito, when we give our life to God, when we surrender our lives to God, ito ang karapat-dapat na pagsamba po natin sa ating Diyos. Whenever we sing the song, Lord, I offer my life to you. Diba? Kinakanta natin, inaawit natin, Lord, I offer my life to you. Talaga ba? Talaga bang binibigay po natin yung buhay natin sa Diyos? Diba? Kaya nga sinasabi ko palagi, whenever we praise and worship God, make it sure na ginagawa mo kahit yung kinakanta mo. Make it sure na naiintindihan mo yung sinasabi ng kanta. Sabi ng kanta, I offer my life to you. Everything, everything, everything. What do you mean by everything? Walang exemption, lahat. Tama po ba? Walang exemption, lahat. Lahat ibibigay sa Diyos. Bakit naman lahat? Bakit? Lahat naman to Kanya. Pati nga ikaw at ako sa Kanya. Ang nagmamayari sa iyo at sa akin siya. Bakit hindi natin ibibigay? Tama po? Ba't natin pagdadamot ang ating mga sarili sa Diyos? Siya nga lumikha sa atin. Di ba natin naiisip? Yung manlilikha, yung creator, any moment, anytime, anything, pwede niyang gawin sa lilikha niya. Kaya niya yun eh. Diba? Maraming tao hindi nila nare-realize to. Na sila ay nilikha lamang, kaya yung manlilikha, kung ano gustuhin niya na gawin sa kanyang nilikha, pwede talaga eh. Kaya nga may mga tanong po na hindi rin natin masagot. Ba't siya pinanganak na ganyan? Hindi natin alam. Naalala niyo po ba? Bakit siya lumabas ng ganyan? Hindi natin alam. Only God knows. Marami tayong haka-haka, marami tayong mga sinasabi, kasi pinaglihi siya sa ganito, pinaglihi siya sa ganito. Di ba? May mga ganyan po tayong yung panganay ko, kaya maputi yan kasi gustong-gusto ko ng, hindi rin eh. Naisip ko, hindi pala. Sunog lahat ng gusto ko dyan eh. Hindi rin pala. Pero yun yung naiisip natin. But God has a reason. Amen? Ang Diyos ang may alam bakit. Kung nabasa niyo na po yung kwento sa yung lalaking pinanganak na bulag, tapos napagaling ng Panginoong Jesus, may nagtanong sa kanya na alagad niya ba yung nagtanong? Sino po ang may kasalanan? Bakit siya bulag? Kasalanan ba yun ng kanyang magulang? Napakaganda ng sagot ni Jesus Christ doon. No? Pinanganak siyang bulag para maipakita niya yung kanyang kapangyarihan. Basahin nyo, napakaganda ng kwento na yon. Kaya may mga bagay sa mundo na to, hindi natin alam ang sagot kasi ang Diyos lang ang nakakaalam. Sinasabi sa Deuteronomy, meron pong mga bagay na inilihim ng Diyos, meron namang mga bagay na inihayag ng Diyos. Doon sa mga bagay na inilihim ng Diyos, wag
wag na po nating pilitin na alamin kung ano yung inilihim niya na yon, bakit kahit kailan hindi natin malalaman dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero balik tayo doon sa sinasabi doon sa una, offer our lives, offer yourselves as a living sacrifice to the Lord. Yun yung ibigay natin. Buhay natin. Akala ninyo, ano yung pag-uusapan natin, no? Basta kasi sinabing magbigay ka, marami pong natitisod dito. Maraming nagtatampo pag usapin pong pagbibigay. Amen? Marami po ang nagkakaroon ng mga hindi magagandang kaisipan pagdating sa usapang pagbibigay. Pero, tingnan po natin yung pinag-uusapan natin dito. Ang una mong ibigay, kapatid, yung buhay mo. Surrender your life to God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 30, verses 15 to 20. Deuteronomy chapter 30 po, verses 15 to 20. Doon po tayo sa lumang tipan. Nakita niyo na? Deuteronomy 30, verses 15 to 20. Sabi po rito, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon ba'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Maring sabihin ninyo, lumang tipan yan. Sinabi yan ni Yahweh sa mga Israelita. Hindi ba tayo kasama sa lahi ni Abraham? Diba? Tayo po ay kasama. Kung babalikan nyo rin po yung main verse natin in 2 Corinthians, sinong nagbibigay ng binhi para tayo raw ay sumagana? Ang Diyos. Kaya ang Diyos, kaya kang payamanin, kaya ka rin paghirapin. Pero ang sabi rito, pumili ka. Kailangan po nating pumili ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa. Kung babalikan po natin itong Deuteronomy, makapansin po natin yung mga sinasabi dyan. Nandun siya dun sa mga unang pinag-aralan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, pansinin ninyo yung tinuturo ng Diyos sa ating bawat linggo. Makinig ka, sumunod ka, pagpapalain ka, ito po yun eh. Napansin niyo po ba? Ito po yung mga pinag-aaralan po natin. They are in relevance with each other. They are in a series. Dugtong-dugtong po siya. Kasi hindi pwedeng makikinig ka lang, tapos na. Pagkatapos mong makinig, meron pa yung mga bagay. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka. Para mapagpala ka. Ngayon, pag pinagpala ka na ng Diyos, kailangan mong magbigay. Sa buhay natin na to, ganito rin ang sinasabi sa atin. Sa panahon po natin ngayon, pumili ka. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Tama po ba? Siyempre, wala pong pipili sa atin ang kamatayan. Ang gusto natin ay buhay. Gusto mo ng buhay, sumunod ka sa Diyos. Gusto mo ng pagpapala, sumunod ka sa Diyos. Lakaran mo yung landas na gusto ng Diyos na tahakin mo. Yun, mapapagpala po tayo ng Diyos. Tama po ba? Kahit po sinabi sa Biblia na pumili ka, buhay o kamatayan,
siyang sinabi. Kaya, kung papansin ninyo dun sa huli, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Sinabi niya pa rin kung ano ang tama at mabuti po nating piliin. Piliin po natin ang buhay. Buhay na meron po tayo ngayon. Mga kapatid, isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundo. Hindi po tayo mga immortal. Kaya yung buhay na meron tayo ngayon, gamitin na po natin, ibigay na po natin, ialay na po natin ng buong buo sa ating Diyos. Huwag niyo gagawing literal. Pag sinabi ialay mo ng buong buo, wala ka nang gagawin. Again, hindi yun ganon. Amen. Ang ibig ko sabihin, dapat bilang mga Kristiyano, alam po natin yung priority po natin. Alam niyo na ba yung priority ninyo? Do you know your ultimate priority? Of course, we will say Jesus. We will say my ultimate priority is God. Siguraduhin mo na ganun nga yung ginagawa mo, na ang priority mo ay ang Diyos. Not your family. Lo, grabe. Di ko raw priority yung family ko. Yes. Amen? Hindi po natin priority yung family natin, pero hindi ko sinabing pabayaan mo yung family mo. Dahil ang pinaka dapat nangunguna sa buhay natin, walang iba. Actually, wala nga siya dapat kaanoy. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang. Amen. Ano ba yung pwede natin ibigay? Mga kapatid, o una, ibigay mo yung buhay mo, no? Surrender your life to God, give your life to God. Kahit na meron kang pwedeng piliin, of course, piliin mo na kung ano yung mabuti. Sabi nga ng Deuteronomy, choose life. Piliin mo yung buhay. Amen? Yung buhay na yun sa sinasabi, buhay na nasa piling ng Diyos. Dahil kung wala ka sa piling ng Diyos, wala kang ilaw, wala kang liwanag, madilim ka. At sa kadiliman, kung ano-anong ginagawa ng mga taong nasa dilim. Napapahamak na po sila, hindi pa po nila alam na sila po ay napapahamak. Bakit? Wala silang liwanag eh. Sanay na silang mabuhay sa dilim. Nasisiyahan po sila sa kadiliman. Nasasarapan po sila sa kadiliman. Nasanay na yung katawan nila sa kung ano yung ginugusto ng kanilang mga sarili. Hindi po ganon ang kalooban po ng Diyos sa kanyang mga anak. Bawat isa din po sa atin. Pangalawa, ano po yung pwede natin ibigay pa? Sa Diyos po natin, syempre, mga kapatid, una, give your life. Pangalawa, give your time. Bigay mo yung oras mo sa Diyos. Jeremiah 29:13. Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi po rito, nakita nyo na? Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Wala sa yung time doon. Pag ikaw'y naghahanap, ikaw po ay naglalaan ng oras. Amen? Ang sabi po rito, ako'y hahanapin ninyo at kung maghahanap ka, masusumpungan mo siya. Tama? Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung paano ka ba maghanap. Sabi rito, tingnan nyo ha, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Paano ka ba maghanap sa Diyos? Meron po sinasabi sa Roma ba yun? Walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Tama po ba? Nakasulat po yan sa Biblia. Dahil kahit tayo, di naman natin hinanap ang Diyos eh. Ang Diyos ang nakahanap po, nakasumpong sa atin. Amen? May mga kaparaanan ng Diyos para tayo po ay matagpuan niya. Pero ngayon kapatid, hinahanap mo ba ang Diyos? Sinasaliksik mo ba ang Diyos? Paano hahanapin ang Diyos?
Ikaw ba'y naglalaan ng oras para makilala ang Diyos? Kung sabihin kilala mo na ang Diyos. Kahit po yung mga matatagal ng pastor, sinasabi nila every day, I still want to know Jesus Christ. Every day, I still want to know my God. Dahil ang Diyos po natin ay nakikilala natin, no? Araw-araw. Yun ay kung tayo po ay nagsasaliksik sa Kanya. Kung hinahanap natin siya sa buong araw, tiyakin po natin na tayo po ay nagsasaliksik, hinahanap natin ang ating Panginoon. Yung buong araw mo, nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin sa mundo, nagkaroon ka ba ng oras para magsaliksik sa Diyos? Nagkaroon ka ba ng oras para bigyan, laanan ng oras ang Diyos mo? Give your time, mga kapatid, sa Diyos. Anyway, ang oras, kanya din to eh. Sabi sa Biblia, sa Bagong Tipan, bandang huli, di ko alam kung 1 Peter or 2 Peter, darating ang panahon, mawawala na ang panahon. Darating ang araw, wala na pong araw. Naunawaan ninyo? Darating ang araw, wala na po tayong oras. Huwag na po tayo, kasi Pilipino tayo, di ba? Ang Pilipino, pagka may gagawin yan, tapos sasabihin sa'yo, ibawa na lang, assignment. O, ang pasahan yan sa ano ha? O, kunwari, ngayong binigay. Sige, ang pasahan yan, June 15. Kailan gagawin yung assignment? June 40. Diba? Doon magkakrami. Huwag mo ako istorbohin, dami kong ginagawa. Wisyo. Kaya ako maraming ginagawa kasi hindi mo agad ginawa. Nagigets po ninyo yung punto? Kasi kung gusto mo talaga, eto na naman tayo. Pag gusto, may paraan eh. Yung mga nagsasabing wala akong oras maghapon. Naku, hindi ako nakabasa ng Bible, wala akong oras. Naku, hindi ako nakapanalangin, wala akong oras. Matakot tayo sa Diyos, baka matanggalan talaga tayo ng oras. Dami ko kasing ginawa, dami ko kasing pinuntahan, dami ko kasing inasikaso, wala na akong oras. Alam niyo ako, naging abalang-abala din naman ako, nararanasan ko po yan. Napakarami kong ginagawa. Pero pag gusto ko pa rin isingit, you know ha, alam ko yan eh. Pag gusto ko pa rin yung gagawin ko na dapat makabasa ako ng Bible, kaya ko eh. Pero kung ayaw ko din, kaya ko din. Sasabihin ko na lang, wala talaga akong oras eh. Pero sa totoo meron. Kahit 5 minuto, 10 minuto, 15 minutos pa yan. Alam nyo, ang nangyayari po sa atin ngayon, mga Kristiyano, ganito po yung nagiging logic ng mundo nating mga Kristiyano ngayon. Sa akin lang po ito ha, again, this is just mine. Sa akin lang observation. Para bang ang Diyos pa ang namamalimos ng oras sa atin? Parang siya pa yung nagmamakaawa na bigyan siya ng oras. Kasi every time na sa mga nagtuturo, sa nagdi-disciple, wala kang oras, sige, ito na lang. Alam mo yung ganon? Sige na nga, dito na lang. Wala ka talagang oras. Wala talaga eh. Wala talagang mapaglagyan. Lunes hanggang Linggo, wala talaga eh. Tapos sasabihin naman nung nagtuturo, sige, ito na lang, ganito na lang. O parang ganyan. Parang ang namamalimos patuloy at humihingi pa talaga ng oras ay ang Diyos sa atin. Di po ba tayo nahihiya nun? Amen? Dapat nahihiya po tayo. Dapat nga nahihiya tayo sa Diyos. Naku Lord, sorry. Di ako nakapag-pray. Dapat nahihiya tayo eh. Kaso hindi tayo nahihiya. Makakapal na po ang mukha ng mga Kristiyano. Sa totoo lang. Kung hindi man siya makagampan sa dapat niyang gampanin, wala lang. It's okay. Maintindihan naman ako ni Lord.
mabait naman si Lord. Ayan, ganyan po palagi yung maririnig po natin. Sana baguhin na po natin yung paano po natin tinatrato ang Diyos. Hindi dapat ang Diyos ang namamalinis ng oras sa atin. Actually, hindi naman niya ginagawa. Tayo lang mga tao yung gumagawa nun. No? O, sige, kahit ganito na lang. O, sige, kahit minsan na lang, isang buwan. Pambihira. Yung dapat na linggo-linggo kang sumasamba, sasabihin na lang namin, o sige, kahit ganito na lang. Ano niyo po ba yung gusto kong sabihin sa inyo? Naiintindihan niyo po ba? Give time to the Lord. Especially when we are a Christian, hindi na dapat sinasabi yun. Automatically, sa buhay mo, sa puso mo, oops, linggo, sasamba ako. O may gawain, pupunta ako. Para, alam mo yun, it's a lifestyle. Being a Christian is a lifestyle. When we are called by God, it is a lifestyle. Hindi po siya option na gagawin ko to, minsan hindi ko gagawin. Pupunta ako, minsan hindi ako pupunta, hindi po siya option. Efesos 5. Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Di po ako galit. Mas malala pong magturo si Pastor Jonel kung narinig niyo po siya. Baka pag ganun na yung magtuturo sa inyo, ayawan na kayo. Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng paano raw? Matatalino at di tulad ng mga mangma. Bakit? Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Yan yung sa English version. Redeeming the time for the days are evil. Mga kapatid, samantalahin natin. May panahon ka pa, may oras ka pa. Gawin na po natin. Sabi nga dyan, mamuhay tayo bilang mga matatalino at hindi bilang mga mangmang. Kung alam mo, wala ka laging alam. Dahil marami na pong narinig na salita ng Diyos, mamuhay tayo bilang mga matatalino. Amen. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig sa nangyayari sa daigdig natin ngayon, sa nangyayari sa sanlibutan, sa nangyayari sa bansa natin, sa nangyayari sa paligid natin, kitang-kita natin at namulat na mulat po sa ating mga mata, gaano kasama ang mundo, gaano kasama yung panahon po natin ngayon. Amen! Kaya sa bawat pagkakataon na meron po tayo, ano sabi ng Biblia? Gumawa tayo ng mabuti, redeeming the time for the days are evil. Alam nyo, mapalad po ang bansang Pilipinas. Sabihin nyo, bakit? Dahil dito po sa bansang Pilipinas, hindi bawal lang ganito. Amen. Malaya po nating nagagawang buksan ang Biblia natin. Malaya po nating naituturo magpahayag ng salita ng Diyos kahit sa daan, sa kapumwesto, pumunta ka sa sasakyan. Walang mag-aano sa'yo. Napakalaya po natin. Sa ibang bansa, uhulihin ka. And worse, papatayin ka. Sa Nigeria, araw-araw, pinapatay. May pinapatay na Kristiyano. Kailangan updated po tayo. Para lang sa ganoon, may isasama niyo po sa panalangin. Kung papansinin po ninyo, every time, every day, meron pong pinapatay na Kristiyano sa Nigeria. At hindi lang po yung basta pagpatay. Grabe po kung paano sila patayin. Pag nalamang Kristiyano sila, wala po silang sinisino, kahit batang maliit. Pag anak ng Kristiyano, walang pata-patawan, walang bata-bata, walang baby-baby, pinapatay. Actually, hindi nga patay kinakatay po nila. Yes. That's why here in the Philippines, we are blessed. Yung mga churches nila sa Nigeria, sinusunog. Amen? Nung camp, nagpatotoo yung dalawang Pakistani na nandoon, no? Yung bansa nila ay puro terorista.
Kaya napakahirap at napaka-imposible kung doon ka magbabahagi ng salita ng Diyos. Parang sinabi mo na lang din na magpapakamatay ka. Pero sabi ni Brian, talagang naluha ako doon kasi si Pastor Jake mismo naiyak. Pero sabi nung batang lalaki, 18 lang siya. Ang pangarap niya, mamatay siya ng 25 anyos through gunshot habang nagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa kanilang bansa. Kapatid, ikaw, may babaril ba sa'yo dito pag nagbahagi ka? Gaano mo kahirap sa kanila yung mag-share ng word, pero gusto nila. At tinataya nila yung buhay nila. Tayo dito, napakalaya natin. Ginagawa mo ba, kapatid? May nabahaginan ka na ba talaga? Naku, napakainit. Ba't ako lalabas? Pag umulan naman, naku, umuulan. Hindi ako lalabas. Eh, saan ano na lang ang gagawin natin? Amen. Kasi doon sa kanila, yung edad nila na yon, actually bata pa lang, tinitrain ng maging terorista eh. No? Kahit kung mag-search kayo, ganun po talaga yung katotohanan. But they are willing to share the gospel in their nation. Kaya nga sila nandun Kaya sila nandito sa Pilipinas. Kasi tinitrain sila to share the gospel. At parang 1 taon lang po sila, palagay ko malapit nang magsiuwi yung 2 Pakistani na yun. Hindi ko alam kasi ilang buwan na rin sila dun sa Dasma Tapos tayo dito, ang laya-laya natin, ang laya ng oras natin. Tapos kung makareklamo din tayo minsan sa mga hindi naman dapat ireklamo, mainam po dito sa Pilipinas. Mapalad po dito sa Pilipinas, mapalad po tayo. Hindi tayo katulad ng bansang terorista. Hindi tayo doon, wala tayo doon sa Middle East. Sa Middle East, may hawak ang Bible, huhulihin ka. Sa Saudi Arabia, kung mag-Bible study sila, patago. Dito lantaran. Dito malaya tayo. Pero ganun pa rin, pag nagtawag ng evangelism, ilan lang din ang tumagalo, ilan lang ang pumupunta. Okay sana kung nag-evangelize din sa iba, hindi man makasama. Gusto ko lang pong makita po natin yung katotohanan. Ano yung meron sa atin dito sa Pilipinas? Gaano ka tayo kapalad? Tapos kumpara doon sa ibang bansa na gusto nilang mag-share pero kapalit buhay po nila. Amen. Kahit po maging kapalit ay buhay nila. Redeeming the time. The days are evil, mga kapatid. We have to move fast. Kailangan magmadali po tayo. Lagi po itong sinasabi, matagal na. Yung urgency, nararamdaman niyo po ba yung urgency? Ano yung urgency? The need to do important matter. And what is that? To share the gospel. Sana nararamdaman natin yun. Kailangan na natin gawin to. Kailangan natin magbahagi. Kailangan sharean ko na yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, yung kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga katrabaho ko. Baka isang araw, hindi na natin sila kasama. Amen. No? Let's give our time to the Lord. Again, the owner of our time is our God. Ang nagmamay-ari pa rin ng oras na meron tayo ngayon ay ang Diyos po natin. Amen? Kaya nga tingnan ko, wala naman tayong pag-aari talaga sa mundo na to Wala po tayong pag-aari. No? Kaya yung bansang China nakakatuwa. Inaangkin nila yung kung ano yung meron sa Pilipinas. No? Kahit sino doon, di nila yung pag-aari. Although, binigyan tayo ng mga territorial limitation, no? Pero hindi sa kanila yun. Amen? Ano pa po yung ibibigay po natin? I hope nagiging seryoso po yung usapan natin, no? I hope nag-grasp po natin mabuti kung ano yung pinag-uusapan po natin dito.
Pangatlo, give your heart and mind to the Lord. So, ibang mga Bible po, yung heart and mind isa lang. Kaya pinag-isa ko na rin. Give your heart and mind to the Lord. Proverbs 23:26, kawikaan po sa Tagalog. Chapter 23, verse 26. Proverbs or kawikaan. Chapter 23, verse 26. Parang maganda siya sa NIV. Sino po may NIV? Proverbs 23:26. Ano ko siya sa New Living? Guys, may NIV ka? Sa English version po kasi binanggit talaga yung puso. No? Dito muna sa New Living Translation. Sabi niya rito, "Oh my son, give your heart. May your eyes take delight in following my ways." Ayan. Sabi ng salita ng Diyos, "Oh my son, give me your heart." Unang yung basa ko. "Give me your heart. May your eyes take delight in following my ways." Sa NIV version, yung binasa ko po, New Living Translation. Sa NIV version naman po, Proverbs 23, verse 26, "My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways." Ayan. Ang sabi rito, "My son, give me your heart." Ibigay po natin sa Diyos ang ating puso. Bakit? Sinasabi sa Biblia na ang puso po nating mga tao ay deceitful. Ano yung deceitful sa Tagalog? Mapanlin lang. Biro mo yung mga puso po natin, mapanlin lang yan. Tama? Di ako may sabi ang Biblia. Yan sabi ng Biblia, "Oh my son, give me your heart." Ibigay po natin sa ating Diyos ang ating mga puso. Let our hearts, hayaan po natin yung gusto ng puso natin naka-align sa gusto po ng ating Diyos. Dahil itong puso natin na to, marami po itong basura. Sa totoo lang. Minsan ang laman ng puso ng mga tao, puro basura. Kaya kailangan ibigay po natin sa Diyos ang ating mga puso para yan po ay nalilinis lalo na araw-araw. Tumingin ka lang ng hindi maganda at may naisip ka, narumihan na yung puso mo eh. Narumihan na yung puso mo, narumihan pa yung isip mo. Magkarugtong talaga yun eh. Tama mo ba? Ano? Ay narinig ka lang ng di maganda, nag-isip ka na, narumihan na yung puso mo, narumihan na yung isip mo. Pumatol ka doon sa mga bagay na nakita mong hindi tama o hindi maganda, may pinatulan mo, nakapagsalita ka rin ng hindi maganda, hindi ba narurumihan po tayo? Amen. Nakakapag-isip tayo ng di maganda, nakakapagsalita tayo ng di maganda. At sabi ng Biblia, kung ano yung nasa puso mo, lumalabas po yan sa ating bibig. Kaya yung nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kung hindi yung lumalabas sa kanyang bibig. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya ibigay po natin sa Panginoon ang ating po puso at kaisipan. Kaya yung prayer din natin sa kaisipan natin, "Lord, renew my mind every day." Baguhin mo, Panginoon. Ayusin mo yung pag-iisip ko. Bakit? Diyan po tayo inaatake ng kaaway. Diyan po nakakapasok ang kaaway sa mga pag-iisip natin na yan. Amen. Proverbs 3:5-6, sabi po dito, yan pa lang din, kawikaan lang din po. Lipat lang kayo ng konti. Yung iba, memorize na po ito. Trust in the Lord. Yes. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do,
and He will show you which path to take. Ayan. Sabi po rito ng salita ng Diyos, trust in the Lord. Pag tayo po'y magtitiwala sa Panginoon, paano? With all our heart. Ang buo po nating puso. Gusto natin na makapagtiwala ng buong buo sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang tiwala natin sa ating Panginoon. Pananalig at katapat ay wag mong tatalikda. Verse 5 pala. Kaya may ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak, mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ayan. Paano ba tayo nagdidesisyon? So, pag nagdidesisyon tayo, gamit po ang ating isip, gamit po ang ating puso, para makapagdesisyon tayo ng tama. Sabi nga rito, sa Panginoon po tayo, bigay po natin sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos at ang sasangguniin po natin sa bawat desisyon na ating pong gagawin ay ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya dyan, itutumpak niya ang iyong mga lakad. Itatama niya. Kung napapamali po tayo, napapadaan po tayo sa maling daan, pag tayo po yung sumangguni sa Diyos, nagtiwala po tayo sa Diyos, binigay po natin sa Diyos ang ating mga puso, maging ang ating mga isip, yung mga maling nilalakaran po natin, itatama po tayo ng ating Diyos. Amen. Pang-apat, ano po yung ibibigay natin sa ating Diyos? Ito, ibibigay naman natin sa iba. Give the gospel to others. Ayan. Ibibigay po natin ang gospel, ang mabuting balita, ang Panginoong Jesus. Ipapakilala po natin sa iba. Matthew 28:19-20. O yung mga nagdi-disciple, dapat memorize na po natin to. Tama po ba? Matthew 28 verses 19-20. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bigay po natin yung gospel sa iba. Kailan? Ngayon na! Amen! Isa po ito sa dapat na marunong po tayong magbigay. Sa bawat pagkakataon na nakakausap po tayo ng tao hanggat maaari, ilaanan po natin ang kahit konting pagkakataon na maibahagi po natin, maipakilala po natin si Kristo. Let's share the gospel to others. Isa ito sa nararapat na ibibigay po natin, no? Para naman sa kapwa po natin. Remember, the 2 commandments, love God, love men. Amen. Hindi po mawawala to eh. Kasi ito po yung sinasabi sa atin talaga na kung may ibibigay tayo, bibigay po natin sa kanila yung gospel. Bigay natin sa kanila yung mabuting balita. Ipaalam po natin sa kanila. We have to tell them. Amen. No? Kasi sabi naman ng Diyos dito, habang ginagawa natin yon, tayo po ay sasamahan ng Diyos. Sabi niya dyan, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So we have to share the gospel. We need to spread the gospel. Kailangan ipahayag po natin. Kahit kung wala tayong schedule, share the gospel to others. Walang schedule ng evangelism dito. Magpahayag ka sa iba. Araw-araw meron po tayong nakakausap na tao. Araw-araw may nakakaharap tayong tao. Araw-araw may kasama tayong tao. Tama po ba? It's about time. Dahil yung hindi ka na mapapakali hanggat hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kailangan po natin ibahagi sa iba
Lalo na alam natin na kailangan nila ng Diyos, kailangan nila si Kristo, kailangan nila ng tagapagligtas. I-share po natin sa mga tao ang gospel. Romans 15 verses 20 to 21, sabi po rito, Romans chapter 15 verses 20 to 21. Sabi ni Pablo, ang hangad ko'y, tingnan nyo ha, ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Kaya talagang nakaka-inspire po itong si Pablo eh. Laging hinahangad ni Pablo, magbahagi. Hanggang sa mamatay po siya, wala siyang ibang ninais kung hindi ibahagi, ipakilala, ipahayag. Anong gusto niyong salitang gamitin po natin? Lahat po yun. Kundi ibahagi si Kristo. Ang hangad ko, ipangaral ito, lalo na dun sa mga dakong hindi pa nakikilala si Kristo. Yung buong pamilya mo ba, kilala na si Kristo? Yung kapitbahay mo ba, kilala na si Kristo? Yung mga katrabaho, kaklase mo ba, kilala na si Kristo? O hindi mo nababanggit si Kristo? Amen? Ay, nakakahiya. Nakakayang mag-share. Ang sabi ng Biblia, pag kinahiya mo ako, ikakahiya din kita. Amen? Di ako may sabi na na, once na kinahiya po natin ng Diyos, kakahiya din po tayo ng Diyos. Amen? In the first place, ba't ka mahihiya kung ang ginagawa mo ay magbahagi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, alam ko, hindi siya simple. Alam ko may takot po kayo. Alam ko may pag-aalinlangan kayo. Pero kailangan yung hakbangan. Kasi kung hindi kayo hahakbang, hindi po kayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Kapag namuhay kayo sa takot ninyo, namuhay kayo sa kaisipan ninyo na hindi nyo kaya, pag talagang mag-isa ka, hindi mo kaya. Sama mo ang Diyos. Amen. Sabihin mo talaga, Lord, hindi ko kaya, pero dahil kasama kita, magagawa ko. No? Huwag kang maglakad talaga na mag-isa na, as in, ikaw lang talagang mag-isa. Hindi mo talaga kaya. Pero kailangan hakbangan na po natin yung mga takot po natin. Kailangan ma-overcome po natin yung mga fear natin at saka yung mga hiya po natin. Let us overcome. No? Inuulit-ulit natin to, hindi para dumami tayo dito. Again, inuulit-ulit natin to na magbahagi ng salita ng Diyos, hindi para dumami. Praise God kung dadami tayo. Amen! Kaya po natin ito inuulit-ulit dahil ito po ang Great Commission ng mga mananampalatayang tulad mo at tulad ko. Hindi tayo tinawag ng Diyos ng paupo-upo. Meron po tayong dapat gampanan. At ito po yung nasa Mateo 28, 19-20. Go and make disciples, saan ba? Of all nations. Hindi ka nga lalabas ng bansa eh. Nakuha nyo? Hindi ka na lalabas ng bansa. Dito ka na nga lang eh. Palagay ko pag sinabing, papadala ka sa baka gusto sa ibang bansa. Siguro pag sinabi ko, meron kong kailangan mag-share ng word doon sa South Korea, palagay ko yung maraming may gusto. Baka gusto sa ibang bansa. Bakit? Iba na yung motibo. Nagigets nyo? Kaya gusto, iba na motibo. Kaya ako noon, sinasabi nila sa akin, Pastora, kumuha ka na ng passport mo. Para ganyan. Kasi di ba yung mga nakakasama po nating pastor, nakakapunta na po sila ng iba't ibang bansa.
Ba't di ka pa kumuha ng passport mo? Ganyan, ganyan. Kasi part naman natin mag-share ng Word of God din sa ibang bansa. Sabi ko, oh, darating tayo dyan. Hindi ko pa nalilibot ang Pilipinas. Kaya hindi ko pa rin naman hinahangad na makapunta ng ibang bansa. Hindi pa nga ako nakakarating sa paborito kong lugar eh. Gusto kong lugar eh. Ano nyo po ba? Gusto ko pumunta ng ibang bansa, yes. Pero, my point is, dito nga sa bansa ko, hindi pa nga ako talaga lumalayo para mag-share eh. Dito-dito lang eh. Saka na siguro. Saka na. Sabi nga ni Pablo, mangangaral ako doon sa lugar na hindi pa nakakapakinig. Eh marami pang lugar dito sa bansa natin na hindi pa sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung mga dating mga missionary ladies noon, nagtawag ng pupuntang Korea, samahan silang lahat. Bandang huli, deny silang lahat. Yun yung sinasabi ko. Bakit? Kasi mali yung motibo. Eh, nakakausap akong isang missionary na, pastora, nandun yung boyfriend ko, magkikita kami. Hindi, totoo po. Hindi ako gumagawa ng kwento. Gusto po, nandito ako sa pulpito. Tama-tama, magkikita kami nung, yung boyfriend daw niya. Talaga? Sabi ko, talaga? Diba? Mali na yung motibo eh. Ayan tuloy, na-reject, deny silang lahat. Ilan sila? Yan yung sinasabi ko. Diba? Unang-una, hindi naman talaga yun yung gusto mong puntahan doon eh. Bakit ba'y napakasimple lang naman kung lahat naman ng requirements na ipasa? Lahat ng dapat bayaran na bayaran. Bakit madi-deny? Inold ng Diyos. Ibang motibo mo eh. Ibang motibo eh. Amen? Alam na ang Diyos yan. Alam ng Diyos ang laman nito. Huwag natin kakaligtaan. Siya may likha sa atin. Kaya kung anong nandyan, anong nandito, alam ng Diyos. Hindi po tayo makapagtago. Dito muna tayo mga kapatid. Hindi pa po natin nasusuyod ang buong Purok 2, Purok 3. Hindi pa natin nasusuyod ang buong Tehero. Amen po ba? Kasama ba kayo? Yun o, ilan na lang yung umamin. Ilan na lang umamin pag nagtanong ako, sasama ba kayo? Ang mga sundalo willing mamatay. Paano tinitrain ang mga sundalo? They will die for their nation. Amen? Ano po tayo? Sundalo ni Kristo. Are you willing to die for our Lord Jesus Christ? Yun o, may inano naman o. Mamamatay pala eh. Mag-isa ka pastora. Damay mo pa ako, sarap mabuhay. But think of this, mga kapatid. Doon sa alam natin na relihiyon, sila, nagpapakamatay sila para sa Diyos nila. Tayo, yung Diyos natin, nagpakamatay para sa atin, namatay para sa atin. Did you see the difference? Nakukuha niyo po? Yung Diyos nila, silang mga tao, willing mamatay para sa Diyos nila. Pero yung Diyos natin, namatay para sa atin. Yun ang tunay na Diyos. Na siya'y namatay para sa atin. Na kung tutuusin, sino ba ikaw? Sino ba ako? Tama po ba? So mga kapatid, let's share the gospel. Give the gospel to others. Huwag na po tayong tamarin. Sabi ng Timoteo, preach the word in season and out of season. Whether mainit or umuulan, preach the word. Amen! Ayun o. Maganda nare-record to eh. Pero hindi, sa totoo lang po. It is in need. Now. Ngayon na po. Kailan kailangan? Ngayon na ngayon na ngayon na. Kailangan po natin
yung urgent na magbahagi po, magbigay sa iba ng salita ng Diyos. Panghuli po, ano po yung ibibigay po natin? Yung sinasabing magbigay ka. Ito na po, dadako na po tayo doon sa offering. Napansin nyo, huling-huli siya. Amen? Ito na po yung literal na offering na pagbibigay. Mark 12, 41 to 44. Marcos 12, 41 hanggang 44. Mark chapter 12, sabi po rito, verse 41 hanggang 44. Tingnan niyo po ito. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. Imagine niyo paano tong senaryo na to Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. Ito po yung kalooban natin, di ba? Tayo nagbibigay. Saan umupo si Jesus? Dito. Sa tabi mismo. Ayan Hindi ako may sabi. Inirere. Kumbaga, inaarte ko lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ayan. Tapos, sana? Ay, nawala. Balikan natin. Ayan. Umupo si Jesus sa tapat sa tapat ng hulugan. Tapat pa. Sa akin nga, side lang. Sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. At, ano ginawa niya? Pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat." Bakit? Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Sa dinami-dami ng nagkaloob doon sa templo, may malalaki. Alam niya. Alam ng Diyos. Amen? Saan siya natuwa? Doon sa babaeng balo na ang binigay ay kusing. Kung aanihin mo sa atin, wala nang, ang bata ngayon, piso nga, ayaw na Diba? Si Cyrus nga, kung mangingi, 20 ba? 50. Nagulat ako na isang beses, narinig ko siya mangingi Di na nila gusto piso ngayon. Kasi kahit candy, wala nang piso. Naano niyo po, ito tong babaeng balo. Ang binigay niya po kusing. Kung alin mo, wala namang halaga na. Wala nang mabibili. Tama? Kumpara mo doon sa mga nagkaloob ng malalaki. Pero bakit mas binigyang pansin ng Diyos yung nagkaloob na babaeng balo? Dahil itong babaeng balo na to, yun lang yung meron siya. Kumbaga, kung ikaw ito na lang yung meron ako. Pwede niya na lang sanang ibili yun ng tinapay niya or ano mang makakain niya. Tama? Kasi mahirap siya Dukha, sabi nga rito dukhang-dukha. Dukha na nga, pero inulit pa. Gano'ng kahirap tong babae na to? Nai-imagine niyo po ba yun? Dukha na, inulit pa. Dukhang-dukha. Pwede naman yung wag nang ibigay. Kanya na lang yun. Siguro kahit isang tinapay, baka may mabibili siya doon. Nung panahon na yon, doon sa binigay niya. Pero binigay niya pa rin lahat. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, itong babae na to na balo, itong dukhang-dukha na to, binigay niya ng buo yung ikabubuhay niya. Yung iba nagbibigay, malalaki nga. Pero yung malaking halaga na yun, sobra na lang nila yun eto sa'yo, Lord. Okay.
Sobra. Diba? Minsan, hindi naman na malaki din yung sobra. Oh, ito na lang sa'yo, sobra. Yan. Wala po siya sa halaga. Sa totoo lang, mga kapatid. Amen? Eh, ang tawag po dito sa ginawa ng babaeng balo, sacrificial giving. And most of the Christians today cannot do sacrificial giving. Tama? No? Wala naman po siya sa halaga. Kasi sabi sa 2 Corinthians 9:7, tingnan niyo po. 2 Corinthians, balikan natin yung ating pinag-aaralan. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang gusto po ng Diyos, pag tayo po'y nagbibigay, ang sabi diyan, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Ayan, yun yung gusto kong bigyan ng diin. God loves a cheerful giver. Tingnan nyo ha, God loves, mahal ng Diyos. Hindi lang siya basta natuwa. Kung hindi mahal ng Diyos, yung mga nagkakaloob ng masaya sa kanilang puso. Amen? God loves a cheerful giver. Gusto ng Diyos, pag tayo ay nagbibigay, alin man yung binigay mo rito, whether you give your life, your time, your heart and mind, and the gospel, gawin mo yon, ibigay mo yon ng masaya ang puso mo. Na ginagawa mo yon, ng masaya kang ginagawa mo yon para sa Diyos. Because God knows and God sees our heart kung paano tayo nagbibigay. Paano mo ba binigay yung buhay mo? Sige na nga, sabi kasi, ito raw eh. Paano binigay yung time mo? Napilitan lang, pinilit-pilit. Paano binigay yung heart mo? Diba? So when we give, ano man yung ibigay natin sa Diyos, gawin po natin ito ng masaya po tayo. Pag tayo po ay nagbibigay sa ating Diyos, whether in terms of financial or itong mga bagay na pinag-aralan po natin, God loves a cheerful giver. Hindi naman pinansin ni Jesus Christ yung mga nagbigay ng malaki. Kasi alam niya, sobra lang nila yon. Pero natuwa siya dun sa babaeng balo. Kasi kahit yun na lang yung kanya, nagbigay pa rin yung babaeng balo. You know why? Kilala niya yung Diyos. And he can trust God that much. Tayo hindi pa. Amen. Tayo hindi pa. So kung wala pa po tayo sa level na yun, patuloy lang po tayong manalangin. Make it sure na yung binibigay po natin, masaya tayo. Whatever amount, ano man yung halaga niyan. Amen. Kayo naman nakakaalam niya kung magkano yung binibigay nyo. Kayo rin nakakaalam niya if that is 10%. Kayo rin nakakaalam kung yan talaga din yung halaga. Walang magtatanong sa inyo dito. Tatay Chris, ano bang binigay mo? Parang di 10% ko na. Kasi sa iba, chinecheck po yan. Maniwala kayo. Sa iba po, chinecheck yan. Oy, Kate, yung binigay mo ng linggo, hindi ka nagbigay ng linggo, alam po nila. Kasi yung sobre mo nandun, at dadalawin ka nila pag di ka nagbigay. Dito ang gusto natin, mag-usap ang banal na spirito sa bawat isa sa atin. Amen? And when we know our God, and when we can trust God that much, we can give with a cheerful heart. Kaya nating magkaloob sa Diyos nang masaya po yung puso natin. Amen. Baka nga sobrahan mo pa sa sobrang saya mo. Because what is 10%? Kumpara sa mga, hindi naman po sinasabi ng Diyos, pero, di ba, imagine mo to. Tingnan niyo po yung mathematical nito. Meron kang 100%. Tama. You have your 100%. Saan galing yun? Saan galing yung 100%? Hindi ba sa Diyos din? Uy, pinagtrabahuhan ko yun.
Sabihin, oo nga, pinagtrabahuhan mo yun. Saan galing lakas mo? Tama? Dahil hindi ka naman makakatrabaho kung wala kang lakas. Kung di ka bibigyan ng lakas at buhay ng Diyos. So, saan galing yun? Hindi ba sa Kanya? All the 100% that we have is from God. Now, naku-question pa yung 10%. Yung 10% na ibibigay po natin sa iglesia. Di ba kailangan talaga ng Diyos yung pera natin eh. Iari siya ng langit at lupa. Ano niya ba po talaga to? Tama po ba? Wala, hindi naman po talaga na niya kailangan. Pero, bakit naisulat sa Biblia? Kasi alam ng Diyos para magamit ng iglesia. Ang gumagamit din yan, tayo din po. May kuryente tayo. Amen? May tubig po tayo. Paminsan-minsan may merienda. No? Sa Miyerkules may gagawa ng bubong kasi magtatag-ulan na. Sa palagay niyo po, kung wala po tayong pinagkakaloob, saan po natin kukuhanin yan? Paano ito mabubuo? Naalala niyo po, paano mabubuo ito? Diba? Pero marami na pong ginamit ng Diyos para dito. So when you give the 10%, what is the 10% out of 100% na binigay sa iyo ng Diyos? Tama po ba? So, let us give with a cheerful heart. Alam naman po ng Diyos, ano yung kaya mo, hindi mo kaya, hindi ka masaya. Minsan kahit kaya mo, kung hindi ka masaya, wag na lang din muna. Hintayin mo na maging masaya ka doon sa binibigay mo. Kasi hindi na lang din magiging kaaya-aya po yan kung hindi din po tayo nagiging masaya doon sa binibigay po natin. Tandaan, once na nagbibigay po tayo dyan, tiyakin po natin na masaya po tayo palagi. Amen. Sabi sa Proverbs 11:24, malapit na po tayo magtapos. Proverbs chapter 11, verse 24. Nakita niyo na po. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ayan. Kanina nabanggit ni Jade, maging matulungin tayo, magbigay tayo. No? Ayan po yan. Minsan yung iba kahit wala na, nagbibigay pa rin sila. Pero tayong tinatawag ng mga generous people, na ano nyo? No, may konti na lang yung kanila, pero nagbibigay pa rin sila, nagsishare pa rin sila. Hindi dahil sa alam nila to eh, minsan di naman nila to alam eh. Talagang yun yung nasa puso ng mga tao. The generous people. Kaya pansinin mo, pag palabigay ang tao, makikita mo talaga na nabibless din naman siya. Yung taong mapagbigay. Amen. Or hindi man niya nare-receive fully. Yung halimbawa, finances, hindi man niya nare-receive fully. Pero maraming taong ginagamit ng Diyos para yung tao na yon ay mag-bless. Ganun po ang Diyos natin. Sabi rito, pag mapagbigay tayo, lalo daw tayong yayaman. Yes, yumayaman, ibig sabihin mayaman na tayo. Mayaman po tayo, mayroon tayong Diyos. Amen? Pero pag tikom ang kamay, ano sabi? Maghihirap. Di ba kasabihan din ng matatanda yan? Dito lang nila yan kinuha. Palagay ko, yung kasabihan ng matatanda. No? So, in conclusion po, balik po tayo dun sa main verse natin, 2 Corinthians 9. In conclusion, balik po tayo sa main verse natin. Marami pong magpapasalamat sa Diyos pag tayo po ay nagbibigay, pag tayo po ay palabigay. Di ba, binasa po natin yan kanina? Marami ang magpapasalamat sa Diyos pag tayo po ay nagbibigay sa kanila. Ano man yun? Ano man po yung ibinigay natin na pinag-aralan po natin? No? And in our application, let us decide now to give to the Lord.
Alam lang po natin kung ano yung bibigay natin. Tama? Let's give our life. Let's give our time. Let's give our heart and mind. Ano pa? Let's give the gospel. And let us give our offering. Be generous. 2 Corinthians 9:12. Babasahin ko lang ng mabilis. Sabi po rito, verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Napakaganda. Amen. Dalangin ko po, meron po tayong natutunan sa oras na to. Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Muli, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Talagang tinuturuan mo kami, God, na huwag maging madamot, maging palabagay kami. Hindi sa larangan ng pananalapi lamang. Pagkos yung mga napag-aralan po namin, Lord. May we give our lives to you. May we give our time, our heart, and our mind. And may we share the gospel to others, Lord God. Lord, gawin mo kami confidente sa mga bagay na ginagawa namin patungkol sa iyo. At samahan mo po kami, gaya nga ng pangako mo dun sa Mateo 28. And Lord, I am with you always up to the end of the age. Alam namin, Lord, tumutupad ka sa pangako mo. Kailangan namin, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, ma-overcome, ano bang hiya, ano man takot na meron kami para makapagbahagi kami ng salita mo, may pakilala ka namin sa iba. Thank you, God. Thank you for your word for the day. In Jesus' name, Amen.